We just arrived here in Vietnam, Saigon. First time namin dito ni Mika, kaya super excited kami. Dahil ito isa sa mga bansa na tinirahan ni mama ko nung bata pa siya. Nakita ko na pangalan ko, ayan, susunduin kami dito, yeah. Ito na yung pick up namin from booking.com. Airport transfer to hotel. Ang oras dito ngayon is 11:30. 1 hour behind sila sa Manila. Ang mura lang ng airport transfer namin. Wala pang 600 pesos pag kinonvert from airport to hotel. Mura talaga yata dito sa Vietnam. Pareho natin sila left-hand drive. Left-hand drive din dito sa Vietnam. Saigon at night. Uy, anong meron? Uy, kainan anak ko. Ganyan pala paggabi dito. Ito yung nabook namin na hotel dito sa booking.com. Parang okay lang naman siya. May ganyan siyang places. Tinignan ko yung food sa baba. Parang okay naman. Pero sabi ko kung pwede, iakyat na lang dito sa room. Okay lang. Ito, meron akong ganitong pamaypay ah. Ayan, nabigay ni Vietnam. Bigay ni Krong. Krong, ay yung bigay mo pamaypay sa akin. Kapareho, dala-dala ko din. Galing Vietnam yun eh. Ito, ayan ang aming kwarto. Na binook ko sa booking.com. Okay lang siya. Hindi siya yung ganun kaano talaga, kaganda. Pero pwede na. Kasi ang daming reviews nito sa booking.com na sobrang ganda daw eh. Tsaka napakalapit sa lahat. Kaya ito kinuha ko. Meron namang lababo. May malaking ref. Hindi siya personal ref. Ref talaga siya. Tapos ito, okay naman din na yung kama. Kasya naman kami dyan. Ito ang bathroom. Kaya ako binook to dahil ito ang napakaraming reviews na maganda sa booking.com. Inside the hotel. Maliit na hotel lang kasi. Ganito lang naman ang ibang hotel sa Vietnam. Pero ganito yung mas pinupunta ng turista. Karamihan ang mga naka-house dito, puro mga Europeans. Day 1 namin ni Mika, pupunta muna kami sa Saigon Central. Tapos katabi daw nun yung Saigon Square and Bentan. Binook lang kami noong sa reception ng hotel. 30,000 Vietnamese dong. Ang equivalent niya is parang 70 pesos lang. Rickshaw, look at that. May ganyan pala dito. Dapat sumakay tayo dyan. Si Mama ang tagal tumira dito ah. Bukod sa China siya pinanganak, tumira rin siya sa Vietnam, sa Saigon nga. Tapos tumira rin siya ng Hong Kong nung kabataan niya. Kaya mabuti na lang, eto na ako Mama, nakikita mo sana. We are here sa area ng Saigon Center. Nandito rin yung Takashimaya. Dito muna kami ngayon ni Mika day 1. I-explore namin tong lugar. Parang gusto ko ang vibe ng Vietnam ha. Inside Saigon Center. Maganda ang Vietnam, maganda ang mall din pala nila oh. Parang sa atin din naman. May Rimowa, tapos ito may Hanoia. Local brand siguro yan. Naispatan na si Mika Onitsuka Tiger. Nakita na niya. Ang bilis ng mata pag mga gusto niya eh. O Chanel, naalala ko si Amiga. Salem Boss. Andon lahat ng high-end brands yata sa taas. Ay hindi naman kasi ayun may Uniqlo din. Saigon Center, the splendors of Christmas gardens. Magandang mall pala ang Saigon Center. High-end and mid-end brands meron sila dito. Kaya okay. Tingnan namin yung Onitsuka Tiger. Ayun, may Fila sa taas, may Kenneth Cole, merong Lacoste, ito merong Maestro. Tapos nandito rin sa loob ng Saigon Square ang Takashimaya. Nandito kami sa Onitsuka Tiger.
Meron dito sa Onitsuka ng gusto ko ito. Nagpakuha ko ng size kasi mas mura siya ng mga 2,000, 7,000 something lang dito. Sa Pilipinas, 9,008 yata, 9,800, parang ganon. Gusto ko na shoes, dito 7,400 something lang. Sa Pilipinas, nasa 9,000 siya, kaya kukunin ko lang. Okay? Kasi medyo ito, luma na. So, babayaran ko na siya. Ang equivalent niya is parang 7,400 kasi 3,200,000 dong siya. Sa atin, nasa 9,800 or 9,500 pesos. So, nakatipid ako ng mga 1,500 to 2,000. Ayan o, 3,141,819,000 dong lang siya. Ito ang regalo ko ngayong Pasko sa sarili ko. Onitsuka Tiger na Mexico. Yung gustong-gusto ko na talagang hinahanap ko na 9,500 sa Pilipinas. Dito, 7,200 something lang nung binayaran ko na. Ang Calvin Klein end of season sale nila 80% off. Andun si Mika sa loob. Check natin kung anong meron. Puro end of season sale. Itong Max & Company rin, oh. Tapos ito, Sandro. Magandang brand tong Sandro. Ito yung Vivaya. Yan ba yun? Yung uso ngayon na sapatos. Check ko nga. Baka merong maganda at baka bagay sa paa ko. Sa Vivaya to. Pero hindi rin siya ganun kamura, ha. Ito ang brands dito sa Saigon Center. Tingnan natin tong Mini Good. Siguro parang Miniso. Ito naman Mini Good sa kanila. Itong tinda sa Mini Good. Mga cute stuff lang din. Mamaya pupuntahan namin yung Pop Mart. May nakita kaming Pop Mart dito. Care Bear ba to? Parang hindi si Tom and Jerry to, ah. Hindi naman siya mukhang Care Bears. Sa Pop Mart na lang kami mamaya. Dito sa Vietnam, milyonarya ako. Tingnan mo mga presyo, 55,000 Vietnamese dong. Yung binili ko na Onitsuka, milyon ang presyo nun. Milyonaryo kapag nandito ka. Ayun, si Mika sa Adidas. Gusto niya bumili sa Adidas. Kanina gusto niya rin sa Onitsuka. Sabi ko, wag na, maghiraman na lang kami. Halos magka-size naman kami ng paa, eh. Wala dito yung Samba pa rin na gusto ko. Yung talagang red na red. Itong Saigon Center, super lapit daw sa Bentan, tsaka sa Saigon Square. Kaya from here, dun kami susunod na pupunta. Pero parang mga ano lang yan, ha, market. Ang laki ng Uniqlo nila dito, oh. Malaki ang Uniqlo. Bakit karamihan ng Uniqlo talaga malaki? Pero ito talaga mukhang napakalaki. Ayun, ang Pop Mart. Dito hindi mo na kailangan mag-register. Sa Pilipinas, kailangan ko pang mag-register sa mall before ako makapasok. Happy Holidays! Ito ang Pop Mart dito sa Vietnam. Pwede ditong pumasok anytime na gusto mo. Hindi kagaya sa atin, kailangan mo pa mag-register. Diba ito yung mga kinakabaliwan nila ng mga artista? Ayan, no? Yung mga ganyang mga pang-display nila, mga collectibles. Oh, dito sa Pop Mart, Vietnam, ang dami. Oh, ang cute, ang gaganda. Mga usong-uso ngayon, usong-uso kahit mga artista, grabe. Talagang kinokollect nila yung mga yan, oh. Kano kaya presyo ng mga yan? Pwede ko na siya titignan. Pop Mart in Saigon. Sobra naman tong kaganda. Oh, ang cute. Yan naman pala gustong-gusto ng mga celebrities ngayon to, eh, oh. Lahat ng mahirap hanapin yata na pang-collect nandito, eh. Parang complete sila dito, eh, oh. Vietnam. Hindi yata dito masyadong sobrang kinakabaliwan to. Ayan yung Powerpuff Girls. Marami sila dito. Hindi sila out of stock. Mischief Department, Hirono. Ayan yung Pop Beans. Pop Bean. Cute Skull Panda. Ang cute. Ang cute naman yung Sad Club.
Napansin ko lang ha, magagandang items ng Vietnam. Pati yung mga local brands nila, magaganda. Parang mga unique pieces, mga kakaiba. Dito kami kakain ni Mika. Sagyu Shige ba yan? Alam mo, so far dito sa Vietnam, okay pala siya. Parang gusto ko na siya ngayon. Kasi unang araw pa lang parang na-enjoy na namin ni Mika. Ito na yung food namin ni Mika. We still have gyoza. We still have gyoza. Sarap ng soup nila yung miso. Tapos na kami mag-lunch ni Mika. Punta na kami sa Saigon Square and Bentan. Ang galing yung may Sunny's dito, Sunny Studios. Ang Vietnam, buti pa, merong ABC Mart. Tayo sa Pilipinas, walang ABC Mart. Sa Japan, ito, puro ABC Mart. Buti dito meron din. Inside Takashimaya. From Saigon Center, nandito naman kami ngayon sa Saigon Square. Ito daw yung parang Green Hills nila dito. Ganito ang mga tinda sa Saigon Square pala. Saigon Square to. Yung coffee store nila. Ayan no, parang Green Hills. Ganyan ang mga tinda dito. Saigon Square. Yan ang mga tinda. Green Hills na Green Hills, pero feeling ko mas maganda kaysa sa Green Hills. Ang busy ng Vietnam din, oh. Si Mika nakabili ng isang skirt sa Saigon Square. 150,000 dongs. Equivalent to parang mga almost 400 pesos. Pero maganda. Tingnan nyo to, oh. Meron silang ganitong parang sasakyan. Tinda ni Lolo, oh. Wow. Nakakatuwa ang Vietnam. Meron silang mga stores na ganito sa labas. Para rin sa mga Hong Kong. Pero nakakatuwa to kasi parang mas mura dito. Pati sa mga side street lang, oh, may mga ganitong tindahan. Oh, kung pwede lang dalhin niya, makabili ng ganyan tsaka madala, mahirap lang dalahin. Meron ding mga ganyan. Massage, nail, shampoo. Ito, mga souvenir shops. Dito sa, papunta sa Bentan. Papunta kaming Bentan. Yan ang madami dito, yung mga pang-refreshment nila. Sugar cane yan. Ito na ang Bentan Market. Yung sikat na pinupuntahan ng mga turista dito. Tingin tayo ng mga souvenirs. Yan o, mga small items. Mga shirts, mga borloloys. Ayan no, mga tea, tsaka mga coffee. Hindi naman ako coffee drinker. Mga nuts at mga kung ano-ano. Ano lang talaga siya, puro tindahan ng mga imitation. Kaya parang meron naman ito sa atin kaya hindi na kami dito magtatagal. Tingnan nyo fruits dito o, sa palengke, sa benta, no? May mga kainan din dito, ayan no. Pero medyo mainit. Kaya doon na lang kami sa labas siguro. Babalik kami dito sa ibang araw. Pag wala kaming dala. Kasi ngayon medyo may dala na kami. Mahirap ang bit-bit. May dala akong tela ni Senyora. Tsaka yung Onitsuka ko na rubber shoes. Sa area to ng Bentan. Wala kaming masyado nabili. Yung tela lang na pinabili ni Senyora. Yun lang nabili ko. Kasi halos parang pareho din naman ang nasa atin. Yung mga tiyanggi-tiyanggi doon. Ito ang area ng Bente, no? Hanggang dulo yan. Ayun. Pumasok na kami kanina sa loob, pero lumabas na kami kasi parang sale naman yung mga tinda rin sa atin. Sabi ko kay Mika, sasakay kami sa gano'n, no? Hindi ako papayag na umuwi na hit kami nakatry na mag-gano'n. Sabi niya, ayaw niya. Sabi ko, basta itatry namin. Punta kami sa cafe apartment. Yung parang puro coffee shops. Pero hindi naman ako nagkakape. Si Mika lang ang mag-i-enjoy. Ito na ang cafe apartment. Ayan yung famous na cafe apartment. Mamaya pupunta kami dyan. Ayun, yung famous na cafe apartment. Kung tayo naka-pedicab sa Pilipinas or sidecar, sila dito ganyan ang sasakyan nila sa Vietnam. Sa Saigon. Si Mika nanginginig nung makita ang mga Care Bears. Ayan, bibili siya tuloy niyan.
Tsaka isang keychain na Care Bears, yung pambag. Ayan, ang nabili ni Mika. Nakabili siya ng Care Bear sa Miniso. Ito yung entrance sa coffee apartment. Tingnan natin kung bakit famous to. Pero hindi ko rin malalaman kung bakit kasi hindi naman ako coffee drinker. Umaakyat na kami. O, tingnan mo, bakit kaya to famous? Eh, ang luma-luma. Pero ewan natin, baka may something na talagang pinupuntahan. Ayan. Saan ang mga coffee shops? Akyat pa ulit. Ito yung parang napapanood ko na pinaka na pinupuntahan yata. Pasok tayo sa loob. Let's go! Nauna na si Mika sa loob. Ayan, no? Ano kaya? Anong coffee shop ba to? Hindi naman to coffee shop. Ano siya, tindahan ng mga pampa-beauty yata. Ito yung una naming pinasok. Hindi pa siya coffee shop pala. Parang store ng mga cute stuff. Ayan ang mga keychain. Ito cute to mga to na. Bumili ako nito. Cute kasi. Ito, 100,000 dong. Dito, 100,000. Milyonarya ka talaga dito eh. Tingnan nyo to. May pinasok kaming store dito. Dito sa cafe apartments. Puro ganito. Cafe apartment, I mean. Puro mga ganyan, no? Ang gaganda ng products ng Vietnam. Tsaka pang magaganda ang quality. At saka yung price, hindi ganun ka-expensive. Ito pa. Yan. O, iba't ibang colors. Gaganda. The Eye Saigon. Hindi coffee shop yung napuntahan namin. May nabilihan kami ng something. Akyat na rin kami sa coffee shop. Eto na, totoo na. Coffee shop daw dito. Ito, meron 21 grams vegetarian. Pero for sure, ayaw ni Mika yan kasi vegetarian. Ito, itong isang coffee shop. Tingnan namin, baka ito na. Ewan ko kay Mika kung anong hinahanap. This one, the Boulevard. Ang daming coffee shops nga talaga. Kaya lang, ano bang maganda dito, hinahanap namin. Kung ano yung medyo gusto niya, pati food na gusto niya. Ay. Wow, itong napili namin. Ang nice. Oh. Ganda. Look at this, oh. Nakakatuwa, oh. Mga lumang gamit. Sewing machine. Tapos ito, radyo ba yan? Radio. Dito kami. Yung name ng napili na Madame Cuyen. Food and Coffee. Tingnan nyo yung wall ng kinakainan, nakakainan namin. Ang cute, no? In-order lang namin is fresh spring roll at saka banh mi. Tapos watermelon juice ako. Si Mika naman, coffee. Hindi ko alam kung anong klaseng coffee yung in-order niya. Kasi in-order lang namin. Watermelon juice, tapos si Mika coffee, tapos spring roll, at saka banh mi. Palabas na kami ni Mika dito sa cafe apartment. Tingnan mo yung dinadaanan namin. Talaga namang ewan ko kung bakit siya sikat. Pero anyway, okay naman nga. Masarap naman yung food nila. Pero parang di na namin kaya mag-coffee hopping, coffee shop hopping kasi busog na kami kaagad. Kaya sabi ko, balik na lang siguro kami ulit isa pa before kami umuwi ulit. Pauwi na kami ni Mika from the cafe apartment. Sabi ko, wag na muna kaming mag-coffee hopping. Coffee hopping ba yun? Kasi busog na kami. Next time naman ulit, babalik na lang kami.